Isa pong mabiyaya at magandang umaga, maging mga kasama ko po rito. Siyempre po, pinapatupad po rin po namin yung social distancing. Tayo po ay sumunod na gobyerno. Samahan niyo po ako sa likod ng pulpito sa aking pangangaral upang masaksihan po ninyo ang kahima-himalang gawa ng Diyos. Sa umagang ito ay kung meron po kayong banal na kasulatan ay samahan niyo po akong buksan po sa aklat po ng Genesis chapter 6, 7 hanggang 13. So ganito po ang pagkakasabi sa Biblia. Ang dala ko po magandang balita, Biblia. Sa verse 7, sinabi niya, lilipulin ang lahat ng taong aking nilalang, ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugot-lugot kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham at Japet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Verse 12, ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Verse 13, sinabi ng Diyos kay Noe, nagpasya na ako na lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Tulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko kasama ng daigdig. Salamat po sa Diyos at pagpalain po ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Ngayon pong umaga, ang paksa po natin ay may kinalaman pa rin po sa the flood, yung baha. So 365 days. Ngayon pong umaga ay pag-aaralan po natin ang buhay po ng isang taong lumalakad na may katwiran. Isang tao na lumalakad na may kapalan. Isang tao na lumalakad na sa harapan ng Diyos ay matuwid. At ito po ay si Noah. Ang sabi po sa verse 7, balikan po natin yung ating teksto ngayong umaga. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong akin ninalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong ninalang ko pa ang mga ito. Para po ba sa ating kapanahunan? Bakit pinahintulot ng Diyos na magkaroon po hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong daigdig ng virus? Kasi po ang mga tao ay abala sa lahat ng bagay. Ang mga tao po ay hindi na naaalala ang Diyos. Ang mga tao ay hindi na nakakaalala o hindi na nila nasusumpungan ang kabutihan ng Diyos. At ang mga tao po ay nagkakanya-kanya ng kanilang pamumuhay. At taliwas po sa kalooban ng Diyos ang kanilang pamumuhay. So ang tao po ay masama na sa ating kapanahunan. So kinakailangan na po isin ang ating kapaligiran. Kaya nga po ngayong umaga, tayo ang sabi po sa verse 8, ngunit si Noe ay naging kalugot-lugot na kay Yahweh. Verse 9, ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Ang sabi po sa ibang banal na kasulatan, ang sabi po ay napakabuting tao ni Noe. Pag sinabing napakabuting tao, iba po ang dating nito. Iba po yung mabuting tao doon sa napakabuting tao. Pag sinabing mabuting tao, ikaw ay mabait. Pero pag sinabing ikay napakabuti, ay naroon na yung katangian na pagiging matuwid, pagiging banal. At ito po yung katangian ni Noe na nakita ng Diyos nung kanyang kapanahunan. Siya po ay napakabuti tao. Ang sabi po sa ibang salin ng Biblia, siya lamang ang natitirang matuwid ng panahon niyon. Ibig po pala sabihin, maging yung kanyang mga anak, kanyang asawa, ay hindi matuwid sapagkat siya lamang ang natitira. Pag sinabing siya lamang ang natitira, isa lang yun. Di po ba? Isa lang siya. At hindi naman sinabi ng Diyos, at kasama ang kanyang pamilya na matuwid. Ang sinabi po ng Biblia, ay siya lamang ang natitirang mabuting tao. Maliban. Pag sinabi maliban, bukod tangi. Bukod tangi lang na si Noe
ang matuwid. Ang Diyos po ay nalungkot sapagkat lahat po ng mga tao nung panahon na yon ay makasalanan. Ang sabi po sa Hebreo, ito po ang pinakamaganda sa aklat po ng Hebreo, chapter 11, verse 7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito'y nakatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Nung panahon na yon, wala pang ulan, wala pang baha. Kaya hindi po alam ni Noe na ano ba yung baha, Panginoon. Ang sabi ng Diyos, Noe, maghanda ka, gugunawin ko ang mundo, pupuksain ko lahat ng mga may buhay sa ibabaw ng lupa, at ikaw lamang at ang iyong pamilya ang maliligtas. Ano yung baha, Panginoon? Maaring sinabi ni Noe. Pero yung baha po at ulan nung araw. Pero nung sabi ng Diyos, Noe, na ganito ang gawin mo, siya po ay sumunod at hindi siya nagreklamo. Ang magkasama, gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito'y nahatulan ng sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ibig po pala sabihin, pananampalataya pa rin ang nagdala kay Noe upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi po niya nakikita o naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng baha, ng ulan, sapagkat wala nga pong ulan nung kapanahunan na yon. Subalit, si Noe po ay tumugon sa panawagan ng Diyos, sa babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Sa ating kapanahonan po ngayon na meron po tayong COVID-19, halos halos 50 days na meron na po tayong ECQ. Sa ibang mga lalawigan ay pinatutupad na po yung GCQ, yung tinatawag na General Community Quarantine. Ito po sa ating tinatalakay ay alam niyo po ba, nung si Noe po ay sumakay ng daong, ang Genesis chapter 8 verse 13 to 17, noon ay 601 taong gulang na si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakitiyang natutuyo na ang lupa. Nang ika-27 araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na ng barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga palabas at na mga hayop na kasama mo, maamo, mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, pati ang mga ibon, hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At after po ng baha, inutusan po ng Diyos si Noe na magdala ng mga paris-paris na hayop. Ibon, malalaki, maliliit mga hayop, lahat ng mga gumagapang, isinakay ni Noe doon sa malaking barko, doon sa daong. At doon sa daong o doon lahat ng pagkain nila sa loob ng 40 days and 40 nights, pauulanin niya ang daigdig at ang daigdig po ay lulubog sa baha. Imagine nyo po, hindi lang po pala 40 days o 40 araw na umulan at bumaha sa buong daigdig. Ito po ay, kung ating pong pag-aaralan na maigi, umabot pa po sa 365 days, equivalent po ng isang taon. Imagine niyo po, si Noah at ang kanyang pamilya po ng mahigit isang taon. Kung pag-aaralan po natin, babasahin po ninyo ang aklat ng Genesis chapter 6 hanggang chapter 8 ng Genesis. Imagine niyo po, 365. Naroon po sa loob ng daong ng malaking barko si Noah kasama ng kanyang pamilya, asawa at ng mga hayop na naroon sa barko. Imagine nyo po, nagkasya pa yung pagkain nila. Ang dami nilang hayop, elepante, giraffe. Ay malalakas kumain to eh.
hippopotamus. Kasi lahat po ng nilalang na may buhay nung panahon ni Noah, nung dumating ang malaking baha, lahat po yan ay nangamatay. Lahat namatay. Hayop at tao ay namatay. Bukod tangi lamang si Noah ang siyang naligtas kasama ng kanyang 3 anak, kanyang 3 manugang at kanyang asawa. So 8 po sila na naroon sa barko. Tayo, ilang araw na po tayong nagka-quarantine sa inyong mga bahay. Marahil yung iba, inip na, buryong-buryong na, sabi nga sa Facebook, buryong na ako, inip na ako, at hindi kami mamamatay sa virus, mamamatay kami sa gutom. Yan po yung mga kasabihan lagi ng mga maririnig po natin sa Facebook, sa YouTube, sa mga dahil wala trabaho, wala nga naman silang pagkakitaan kasi lalo-lalo na yung mga kababayan natin no work, no pay, wala silang panghanap buhay. Ano kakainin nila kung hindi sila magtatrabaho? Hindi nga po tayo pwede magtrabaho sapagkat tayo. Tingnan nyo po si Noah. Ito lang, 50 days na po tayong quarantine. Sumula po nung March 14, pinatupad ni Pangulong Duterte ang ECQ. Kung umabot po ng 365 days ang quarantine natin, ano po kaya? Ano nang mangyayari sa inyo? May inip ba kayo o buhay pa kaya kayo? Imagine nyo po si Noah at ang kanyang pamilya ay inabot po ng 365 days. Imagine, katumbas po nito 1 taon. 1 taon silang naroon sa loob ng barko. Pag-aralan po natin maigi, 40 days and 40 nights nasa daong sila at umulan po at bumaha. After 40 days, doon pa lang tumigil ang baha. At hindi po basta-basta nahupa ang tubig. Ganun lang kabilis. Inabot pa po ito na 1 taon. At saka naging tuyo ang kalupaan. At doon pa lamang sinabi ng Panginoon kay Noah na lumabas na kayo. Instruction po tayo. May mga sinusunod po tayo na palatuntunan kung ano po yung gagawin natin. At ganoon din po Noah, sumunod po siya sa mga protocol, sa mga nais ng Panginoon sa kanyang buhay. At siguro, hindi naman sila nagreklamo sa loob. Ang tatakaw kumain ng mga hayop dito, Panginoon, mawawalan kami ng pagkain. Think about this po. Isipin ninyo sa inyong mga sarili na paano nagkasya ang mga pagkain ng mga hayop doon sa barko, doon sa daong, sa loob ng 1 taon. Tayo nga nabasa ko po sa Facebook, ang sabi doon sa Facebook, kaya naman pala hindi nagkakasakit ang mga Pilipino ang kinakain araw-araw ay sardinas. Ito pala ang gamot. Paano? Ito po yung lagi pinamimigay doon sa mga relief. Pero ito po ay pagtatanong lamang. At marahil na nagsasawa na tayo doon sa ipinamimigay ng ating at mga dilata. Magpasalamat po tayo kung anong meron tayo. Pasalamatan po natin kung ano at binigay sa iyo ng ating gobyerno. Na ibinigay ano man ang binigay. In everything, give thanks. Ang sabi po naman, magpasalamat po tayo. Pagkat tayo ay buhay, tayo mo'y buhay, tayo ay nasa po ay dapat na magtiwala sa magagawa ng Diyos. Po sa Merriam-Webster Dictionary, para po sa kaalaman po ng lahat, quarantine po, ang kahulugan po ng quarantine ay state of enforced isolation. Ibig po sabihin, isang estado ng ipinatupad na paghihiwalay. Ibig po, kaya pala may quarantine, tayo po ay inihiwalay sa mga taong nagkaroon ng virus upang tayo po ay hindi na ng virus. Sabihin ng quarantine. Kaya nga meron tayong ECQ,
enhanced community quarantine sapagkat ganda po ng ipinatupad ng ating gobyerno kasi kung wala tayong ECQ ay malamang hindi lang 8,000 Pilipino ang nabiktima ng coronavirus. Maaring baka higit pa tayo sa Amerika na meron ng 300,000 nagpositibo sa virus kung wala pong ECQ. Pero salamat sa Panginoon sapagkat naunahan po natin na magkaroon tayo ng lockdown, magkaroon tayo ng quarantine, sapagkat ang quarantine po, ito po yung makatutulong. Ang ibig po sabihin sa dictionary.com ay strict isolation imposed to prevent the spread of disease. Isang mahigpit na paghihiwalay na ipinataw upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Na-isolate po tayo sa ating mga bahay, naka-quarantine po kayo sa inyong mga bahay upang hindi po kayo mahawakan ng sakit. Imagine nyo po, nung panahon po ni Noah, ang mga tao po ay makasalanan. Ang mga tao po ay hindi na sumusunod sa Panginoon. Pero ang ginawa ng Diyos, inihiwalay po ng Panginoon si Noah doon sa mga makasalanan. Para sa ganoon, ang pamilya ni Noah ay hindi na mahawa ng kasalanan. Kayo po, kung tayo po magtitiwala sa Diyos, kayo yung aasa sa Diyos, hindi ka mahahawa ng karamdaman kung ikaw ay susunod lamang sa pinatutupad ng ating gobyerno. Salamat po sa Panginoon ngayong umaga. Ito po yung quarantine. Yung pong to exclude. Ibig sabihin, para ikaw ay ibukod ka upang sa ganon ay hindi ka mahawa. Pero ang mga Pilipino nga, ang sabi nga ay matitigas ang tama ba yun? Ikaw na nakikinig sa Facebook, naniniwala ka ba na mga Pilipino ay matitigas ang ulo? Yes. Diba? Nangingiti yung mga kasama ko rito. Yung social distancing, walang face mask, walang dikit-dikit kung mag-usap, kumisan ng gobyerno. Anong ginagawa ng mga taong binibili ng shabu? Ipinupuhunan sa shabu. Pinupuhunan sa sugal. Wala na nga tayong makain, wala nang trabaho. Pagkatapos ganun pa gagawin ng mga Pilipino. Pagkatapos pag ikay nahuli ng pulis na barangay tanod. Imagine nyo po naman yan. Yan, only in the Philippines. Di ba? Ganyan lang sa Pilipinas. Sumunod sa ECQ. Kung paano si Noah at ang kanyang pamilya ay na-quarantine sa loob ng 1 taon, hindi sila nagreklamo, nagpasalamat ang pamilya ni Noah doon sa dumarating sa kanila, doon sa mga pagbiyaya, pagpapala na nasa kanila, hindi sila nagreklamo. Pero salamat po sa Panginoon, sapagkat ating pinag-aaralan ngayong umaga, sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Sumunod po tayo sa pinag-uutos ng Diyos. Ang Biblia po tuturo paano tayo magtiwala at manampalataya. Ang salita po ng Diyos ay nagtuturo kung paano po tayo maligtas. Ang salita po ng Diyos ay nagtuturo kung paano yung daan ng katuwiran. Ang salita nagbibigay ng biyaya at pagpapala. Ang salita ng Diyos kailanman ay hindi lilipas. Ang tao po'y lilipas, ang tao ay magwawakas ang buhay, pero ang salita ng Diyos ay mananatili kailan paman kung ikaw ay patuloy na magtitiwala at mananampalataya sa kanyang buhay at banal na pangalan. Ngayon pong umaga, salamat po sa Diyos. Umasa po tayo na hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Aklat po ng Lucas chapter 17, verse 26 to 27, ang pagparito ng tao ay matutunan kapanahunan ni Noe. Mga tao noy nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Kung paano ang mga tao ay nagsisipag-asawa, kung paano ang mga tao ay kumakain, kung paano ang mga tao ay nagsisiinom, ganito po ang pagdating ng Panginoon. Ikaw ba'y nakahanda sa pagdating ng Diyos?
Ano po ang tubig? Di po ba ang tubig ay maraming gamit? Maraming gamit ang tubig ay ginagamit sa paglilinis ng maruruming bagay, kagaya ng sasakyan. Kapag ang sasakyan marumi, hinugasan po natin ito ng tubig para maging malinis ang sasakyan. Maging ang ating katawan, kapag ang ating katawan ay marumi, mabaho na. Sige nga po, amuyin niyo yung katabi niyo. Mabango siyempre, di ba? Ano ang ginagamit natin para tayo ay bumango? Siyempre naliligo tayo, tubig pa rin. So, ang tubig ay naglilinis. Ang tubig ay hindi lang sa lahat ng bagay, maging sa ating katawan. Napakahalaga ng tubig. Alam niyo po ba, nung panahon ni Noah, nilinis ng Diyos. Nilinis ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig. At tanging pamilya lamang ni Noah ang nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nga po, ang ECQ ito ay naglilinis at napakahalaga ng ECQ ng Enhanced Community Quarantine sapagkat lahat ng narito ay nalinis na. Mga pabrika na nagbubuga ng mga usok. So yung ating hangin ay nakapahinga, hindi na na-pollute, lalo na sa Manila. Kung walang ECQ, kung tuloy pa rin ang mga factory na nagbubuga ng mga usok at maging yung mga bus na talaga naman kung magbuga ay napakaitim ng usok at nagkakaroon po ng pollution sa ating kapaligiran. Nakapahinga ang mga kagubatan ng mga illegal logging. So marami po hindi nakapagtrabaho para magputol ng mga punong kahoy. Kaya ang mga ibon sa Himpapawid ay tuwan-tuwa sapagkat meron silang nadadapuan. Nakapahinga ang ating karagatan sapagkat wala na pong mga nagtatapon ng basura sa karagatan. Yung mga tao na nagpupunta sa mga beaches para doon lang magtapon ng basura. Nakapahinga po yan. At sa Panginoon sapagkat ito po ay nagbibigay po sa atin ng nililinis po tayo ng salita ng Diyos. Nililinis ka ng karunungan ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Diyos. Nililinis po tayo sapagkat tayo po ay tumutupad at sumusunod sa kanyang kalooban. Ngayong umaga, nais mo bang magtiwala? Nais mo bang magbigay ng buhay sa ating Diyos? Ngayong umaga, ang sabi nga po sa pamagitan ng pananampalataya ay nagtiwala po si Noe. Sa pamagitan ng pananampalataya, ang si Noe po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa aklat po ng Hebreo sa ating binasa kanina, ang sabi po, Hebreo chapter 11, verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Hindi pa nakikita ni Noe ang baha. Pero siya ay sumunod sa babala. Ang virus po ba ay nakikita natin? Hindi po natin nakikita ang virus. Pero kung ikaw ay susunod sa babala, kung ikaw ay susunod sa mga nakatataas sa gobyerno, maliligtas ka. Hindi ka maapektuhan ng virus. Iyan po ang nagagawa ng ECQ. At iyan din po ang nagagawa ng pananampalataya. Kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, kapatid, kaibigan, mga minamahal kong magulang, mga nakikinig po at nanonood po sa Facebook, ito po ang nagagawa ng pagsunod natin sa Diyos, ang pananampalataya. Napakahalaga pala ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay mga bagay na hindi natin nakikita, pero inaasahan po natin na ito ay darating. Ang virus hindi natin nakikita, pero nananampalataya tayo na poprotektahan tayo ng Diyos sa virus na naglipana sa ating kapaligiran. Poproteksyonan ka ng Panginoon sa mga matitinding karamdaman. Poproteksyonan ka ng Panginoon sa matinding problema at surinarin na iyong hinaharap. Poproteksyonan ka ng Panginoon kung ang buhay mo ay nasa panganib. Ito po ang nagagawa ng pananampalataya. Ang pananampigay po ng kaluguran sa Panginoon. Without faith, you cannot please God. Kung walang pananampalataya, hindi ka maaring kalugdan ng Panginoon. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngayong umaga, ibibilang ka ng Diyos na matuwid
kung ikaw ay patuloy naman magtitiwala sa kanyang pangalan. Ngayong umaga po tayo po lalapit sa panalangin. Kung ikay nangangamba, natatakot sa buhay mo, na baka sa paglabas mo, ikaw ay kapitan ng virus, ikay kapitan ng COVID-19, kapitan ka ng mga bagay na makasasama sa iyong katawan. Kapatid, magtiwala ka lang, manampalataya ka lang sa magagawa ng Panginoon. Sapagkat sa Panginoon, merong kaligtasan. Kung iniisip mo parang walang kaligtasan dito sa sanlibutan, ay iniisip mo parang kahit takot, wala ka lang, manampalataya ka sa Kanya sapagkat mahal ka ng Panginoon. Mahal po kayo ng Diyos, kayo pong lahat na narito, mahal kayo ng Diyos, nais ng Diyos na magbigay kayo ng buhay, nais ng Diyos na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, at kayo po'y patatawarin ng Panginoon. Hindi po relihiyon, hindi po sekta ang aming dala. Ang dala po namin mabuting balita ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sapagkat ito pong Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, ito po ang makapagliligtas sa buhay mo at sa buhay ng iyong pamilya. Ngayong umaga, nais mo ba tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Tayo po'y dudulog sa Kanya, lalapit po tayo, hihingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagkakasala para po tayo linisin ng Panginoon. Kung paano ang mundo ay nilinis ng tubig sa panahon ni Noah, ganoon din po, lilinisin po tayo ng salita ng Diyos, ang ating puso na narumihan, ang ating pagkatao na narumihan, lilinisin po noon kung patuloy kang magtitiwala at mananampalataya buhay na pangalan. Ngayon pong umaga, nanonood, nakatutok sa Facebook, kayo pong sa aking kapaligiran, lahat po ng mga nakakapakinig ng tinig na to, sumunod po kayo sa akin sa isang maikling panalangin. Pwede po ba tayo yumuko at pumikit? Lumapit po tayo sa kapanang-bananang Diyos at tayo po ay magtiwala sa Kanyang magagawa. Ano man po suliranin problema meron ka ngayong umaga, pagkatiwala mo sa Diyos sapagkat mahal ka ng Panginoon. Sabihin niyo po, lahat po na nais tumanggap sa Kanyang pangalan, sa umagang ito, sabihin niyo po, manalangin po kayo ng ganito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, patawarin po ninyo ang aking nagawang pagkakasala. Simula pa sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw na po maghari ng aking buhay. At simula sa oras na to, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa akin. At sa umagang ito, Panginoon, isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At burahin mo po ang aking pangalan sa aklat ng mga patay. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. Ako na lang po manalangin sa bawat isa po na narito at maging kayo po nasa mga bahay ninyo, saman po kayo naroon, sa inyong kwarto, sa inyong sala. Mananalangin po tayo ngayong umaga. Umasa po kayo na hindi ko man po kayo nakikita, pero ang Diyos po ang nakakakita sa inyo. Hindi po maiksi ang kamay ng Diyos upang ikay abutin. Hindi po bulag ang Panginoon upang hindi ka makita. Hindi siya bingi upang hindi marinig ang inyong mga panalangin, ang inyong mga daing. Siya po ay makapangyarihan Diyos. Siya po ay napakabuting Diyos. Ano man po ang inyong ginagawa, may suliranin ka man, may problema ka man, kapatid, umasa po kayo na tutugunin ng Panginoon. Kung ikaw po may nararamdaman sa iyong katawan, ipatong mo po ang iyong kanang kamay sa parte ng katawan na merong kayong masakit. Masakit po ang likod nyo, masakit ang migraine nyo, masakit ang inyong mata, nalalabo mata nyo. Meron po kayong hypertension, meron po kayong rheuma, arthritis, may myoma po kayo, lahat po ng karamdaman meron kayo, ipatong lamang po ninyo ang inyong kanang kamay sa parte ng masakit, masakit ang inyong dibdib, masakit ang inyong puso. Kapatid, tutugunin ka ng Panginoon at merong himala na mangyayari ngayong umaga.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ikaw po ang Diyos na aming sinasampalatayanan at kinikilala. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, gumawa ka ng himala ngayong umagang ito, O Diyos. Lord, hindi ko man nakikita ang aking mga kausap. Lord, nasa kabilang linya sila. O Diyos, ang dalangin ko po, ipatong niyo po, Panginoon, ang inyong mapagpalang kamay sa kanilang katawan na may karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, ang Espiritu, Panginoon, ng hika, ang Espiritu, Panginoon, ng karamdaman, ng hypertension, ng diabetes, sa pangalan ni Jesus, Lord, ang Espiritu, ang masamang Espiritu, Panginoon, ng sakit ng ngipin, ang masamang Espiritu, Panginoon, ng arthritis, ng rheuma, sa pangalan ni Jesus, O Lord, in the name of Jesus, I command you, get out, in the name of Jesus, O Lord. Lord, gumawa ka ng himala. In the name of Jesus of Nazareth, Lord, by your stripe we are healed, Panginoon. By the power of the blood of Jesus, Lord, gagaling at tatayo sila sa pangalan ni Jesus. Ang espiritu ng lumpo, Panginoon, na hindi makalakad sa ninang rayuma, pamamaga. In the name of Jesus, Lord, patayuin niyo po sila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, saan man sila naroon, O Diyos, maging narito, Panginoon, sa aking katabi, maging narito, Panginoon, sa mga nakikinig ng panalangin ito, sa pangalan ni Jesus, Lord, gumawa ka ng himala sa kanilang mga buhay. In the mighty name of Jesus, O Lord. Ganyan din po, Panginoon, nananampalataya po kami na pagkatapos ng ECQ na to, O Diyos, Lord, bigyan niyo po, Panginoon, ng trabaho ang mga walang trabaho. Lord, ang kanilang mga dating trabaho, nawa sila'y makapasok sa kanilang mga trabaho, O Diyos. Maging normal na ang lahat ng bagay. Lord God, sa pangalan na yun na si Jesus, ang Espiritu, Panginoon, ng virus, O Lord, ay aming winawasak at aming tinutunaw in the mighty name of Jesus, O Lord. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, umaasa po kami na palain ang aming bansang Pilipinas. Lord, makaka-invento po, Panginoon, ang mga scientists namin na mga gamot na pupuksa, Panginoon, sa coronavirus in the name of Jesus, O Lord. Gamitin mo po, Panginoon, ang mga pantas. Gamitin mo po, Panginoon, ang mga matatalinong tao upang sila, O Diyos, ay gamitin mo para po sa aming bayan na makalunas po, Panginoon, sa sakit na ito, Lord, ng virus na ito, Diyos. Maging sa buong daigdig, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ng buong daigdig, Ama, ang mga tao nga naapektuhan, Panginoon, ng virus na ito, Lord. Patuloy niyo po silang pagalingin at patuloy na gumawa ka sa kanilang mga buhay. Lord, tinataas din po namin mga frontliner, Panginoon, ang mga frontliner, Panginoon, na talaga namang 24 oras na sa ospital, O Diyos, bigyan niyo po sila ng kalakasan, divine health, Panginoon, divine protection, O Diyos, divine provision, ang ipagkalot mo sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, ang aming mga kapulisan, ang aming mga kasundaluhan, sa pangalan ni Jesus, Lord, ang mga barangay tanod na naiipit, Panginoon, sa magkabik-kabila, O Diyos, na sa panganib ang kanilang buhay, iligtas mo po ang kanilang mga kaluluwa, iligtas mo po, Panginoon, ang kanilang mga katawan, O Diyos. Lord, salamat po sa iyo, pagpalain mo mga barangay captain, pagpalain mo, Panginoon, mga governors, mga mayors, in the name of Jesus, lahat po, Panginoon, na nanunungkulan sa aming pamahalaan, i-bless mo po sila, lalo-lalo, Panginoon, ang aming Presidente Rodrigo Duterte, bigyan niyo po siya ng divine health, divine protection, at divine provision, O Diyos, na ibigay mo sa kanila. Lord, salamat po sa iyo. God bless Israel. God bless Philippines. In the name of Jesus, in the name of Jesus, ito pong aming panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, sabihin po natin, Amen and Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Kung kayo po'y nanalangin, nais po lamang namin na kayo po magkomento sa ibaba at sabihin niyo po kung ano po yung mga pinagaling sa inyo ng Panginoon. Ano po mga haka-haka at kuro-kurot palapalagay, magkomento lang po kayo dyan po sa Facebook at atin po sasagutin yan. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory at patuloy po kayo magtiwala at sa magagawa ng Panginoon. Amen po. Amen. Salamat.